Magandang hapon po sa inyong lahat. Heto, walang magawa. Hindi makalabas ng bahay kasi sobrang init. Gusto ko sana lumabas, mamasyal sa mall. Pero sa labas pa lang sobrang tindi ng sikat ng araw. Ay siyempre, ayoko magbakat sakali. Pero mamaya talaga lalabas ako, pupunta ako ng Divisoria at mamimili ako ng mga dapat kong bilhin na kakailanganin ko sa pagbubukas ko ng Lugaw King. Ngayon, siyempre kahit dito ako sa bahay, okay naman ako. Hindi naman masyadong mainit. Hindi katulad ng nakaraang taon. Halos hindi ako maka-stay sa bahay dahil sobra init. Pero alam mo, glory to God, hindi mainit itong loob ng kwarto ko. Kahit ventilador lang ang ginagamit ko, hindi ko masyadong maramdaman ang init. Hindi ko alam, ha. Baka mamaya may ginagawa si Lord sa buhay ko. Pero thank you, Lord, kasi ikaw yung number one na listening ko sa mga bagay na sinasabi ko. Lalo na pag ako'y gusto kitang kausapin, gusto kong makipag-usap sa iyo, meron akong gustong sabihin sa iyo, may gusto kong ihatid sa iyo, may gusto kong isangguni sa iyo. Ikaw lang naman ang kinakausap ko. Ano man ang aking sasabihin, ano man ang aking gagawin, ano man ang aking plano, ikaw lang, Lord, ang aking kinakausap, ikaw lang ang aking sinasabihan. Kasi naniniwala ako na kahit hindi kita nakikita, pero nararamdaman kong nandito ka sa tabi ko. Yun ang faith ko. Kasi bakit? Wala akong iniisip na gawin sa buhay ko, kundi mangyari ang plano mo. Matupad yung kalooban mo. Bagamat ako'y maraming bagay na pumapasok sa isipan ko, lalo-lalo na yung mga taong gumawa sa akin ng hindi maganda, patuloy pa rin akong nagdarasal na hindi ako tumitigil. Sabi ko nga, Lord, kasunduan tayo. Kapag ako'y nakapag-deal ng property sa halaga na pinautang ko, mawawala na intindihin ko. Bahala na sila kung bayaran nila ako o hindi. Basta ako nakipag-covenant ako sa iyo. Alam mo po, Lord, malaki ang pinagkaiba ng buhay ko noon sa buhay ko ngayon. Ngayon kasi, Lord, nagagawa kong magpigil sa sarili. Nagagawa kong magtimpi sa sarili. Nagagawa kong hindi masyadong magalit. Although nagagalit ako, pero tao lang ako para hindi magalit. Pero hindi ko hinahayaan na ibulid ako ng galit. Sapagkat meron akong Diyos na tinatawagan. Yun yung aking pinangahawakan. Sa araw-araw na pagdidibusyon ko sa Kanya, unti-unti kong nararamdaman na yung mga plano ng Diyos ay unti-unting nakikita ko. Masaya ako kasi kahit papaano sa maliit na bagay, nagagamit niya yung buhay ko. At ako'y handang magpagamit. Kasi naranasan ko ng lahat, natikman ko ng lahat dito sa mundong ito. Isang bagay lang ang gusto kong maranasan.
ang makasama ka sa araw-araw na pamumuhay ko. Walang iba kundi ikaw, Jesus. Tapos na ako sa mga karangyaan sa mundo. Tapos na ako sa mga kaalayawan. Tapos na ako sa mga bagay na kinahuhumalingan ko. Ang gusto ko naman ay ang mapaglingkuran kita. Salamat, Ama, kasi hindi ako nagsasalita ng tapos. Hindi ako nagsasabi na hindi ako sigurado. Pero isa lang ang sigurado ko, Ama, na lagi kong sinasabi sa iyo, kaya ako nagagawa ang mga bagay na ito. Kaya ako'y nag-aaral sa iyong salita. Ang gusto kong maranasan, pag dumating ang araw, na kunin mo na yung buhay ko, wala akong pinakahihiling sa iyo. Wala akong pinakahihingi sa iyo. Wala akong pinaghahandaan, kundi marating ko yung kinaroroonan mo. Bagamat nakakaranas ako ng mga persecution, temptation, mga trial, pero para sa akin parang sanay na ako parang napagdaanan ko nito Ginawa mo kong maging matatag. Ginawa mo kong kaya kong gawin ang mga bagay na kasama ka. Alam mo, minsan hindi nga ako nagbibideo ng ganito Pero parang nagkutos ang puso ko na gawin ko. Kasi nararamdaman ko, malapit na ang kalooban ng Diyos. Sa mga taong nakasakit sa akin, ako'y nasaktan, pero dali-daling nawala yung sakit na yan. Kasi hiniling ko sa Diyos, alisin mo yung sakit na nararamdaman ko. Kasi kapag hindi mo inalis po itong sakit na nararamdaman ko, hindi mo ako magagamit. Hindi, Ama. Kaya tanggalin mo po ito para magamit mo ako ng ganap. Yun ang sinabi ko sa kanya. Araw-araw na kinakausap ko siya. Araw-araw nakikipag-usap ako sa kanya. Araw-araw kung may mga taong nagsasalita sa akin na ibinabato sa akin na walang kabuluhan at walang katotohanan. Alam mo, isa lang ang sinasabi ko Sinubukan ni Lord ang puso ko. Kung ako ba'y magagalit, ako ba'y magre-react, ako ba'y magsisiklab, ako ba'y gaganti. Sinubukan ni Lord ang heart ko. Pero hindi nangyari ang magagawa ng kaaway, yung mga binanggit ko. Hindi nangyari. Kasi hinayaan ko magtagumpay yung Diyos na pinaglilingkuran ko. Kaya sobra akong nagpapasalamat. Kahit ako'y nag-iisa, almost how many years na akong nag-iisa sa pulpa nung mamatay ang aking mga magulang. Natuto akong maging independent. Wala akong ibang kinapitan. Wala akong ibang pinuntahan. Wala akong ibang hininga ng tulong. Kundi yung Diyos kong pinaglilingkuran. Sa Diyos talaga panahon Hawak niya ang panahon. Ito yung panahon na panawagan niya sa akin. Wala sa kanya yung kung may edad ka na, kung matanda ka na, o senior ka na, wala sa kanya yon.
Kapag tinawag ka at kinausap ka, walang makakapipigil, walang makapagtatago, at walang hindi pwede niyang gawin. Lahat magagawa niya. Ako na lang. Ako na lang. Sobrang sama ko. Sobrang makasalanan ako. Sobra akong nahihiya sa kanya. Sabi ko sa kanya nung una, ako, parang nangusap siya sa akin. Ako, mababago mo buhay ko. Sige, patunayan mo. Kung kaya mong baguhin ang buhay ko. Isang iglap. Bigla na lang dumating sa buhay ko. Nagbigay siya ng kapahayagan sa akin na hindi ko malilimutan. Doon pa lang sa gilid ng dagat, sa Mipocar Theater, sa Seaside, nagpakita siya sa akin ng pangitain. Hindi ko alam. Sobra ako nagtaka sa sarili ko. Para akong binuhusan ng tubig ng marami. Pero sobrang init nun. Nasa kalagitnaan kami. Ang Diyos, walang pinipili. Kapag ginusto niya, baguhin ang buhay mo, babaguhin niya. Ako, so, mula ulo hanggang talampakan ng pasasalamat ko sa Kanya. Hindi ko akalain na ako'y makapag-aral sa Bible School. Akala ko ang pag-aaralan ko'y katulad sa mga ibang university. Pero, ang napag-aaralan ko'y puro mga salita ng Diyos. May plano si Lord kung bakit doon ako nakapasok at ako'y nakapag-aral. At ako'y nakaisang taon sa pag-aaral ng Biblia, Bible School. At ngayon, heto, ginagamit ni Lord. Ako'y gagraduate na. Hindi ko ina-expect. Pero walang imposible sa Kanya. Araw-araw wala akong ginagawa kundi magdasal sa Kanya. Lagi ko sinasabi sa Kanya, Lord, kung kalooban mo itong mag-aral ako rito, suportahan mo ko. Alam mo yung knowledge ko, hindi ganong kabihasa. Alam mo yung isip ko, hindi na ganong ka-active. Pero iba pala si Lord eh. Kapag ginusto niya, ano man ang kakulangan mo sa buhay, sa iyong magdaragdag. Nakatulad ng ginawa niya kay Moises, nung kinakausap siya ng Panginoon na si Yahweh. Sa punong nag-aapoy. Ang sabi sa kanya ni Yahweh, Moises, Moises, alisin mo yung panyapak mo. Banal itong lugar nito. Gusto kitang gamitin. Gagamitin kita para sa mga kababayan mo, mga kapatid mo. Ilabas mo ang mga taga-Israelita, mga kapatid mo, sa Ehipto.
Tumugon si Moises, Panginoon, bakit ako? Wala akong alam. Hindi ako makapagsasalita. Bulol ako. Nagsalita ang Panginoon. Ito hindi ko makakalimutan. Hanggang ngayon hindi ko makakalimutan ito. Moises, sino ba ang kausap mo? Ang makapangyarihan sa lahat. Ang wala sa iyo ay idaragdag ko. Ang kulang sa iyo ay pupunan ko. Ako ang kikilos para sa iyo. Pinangawakan ko yan. Pinangawakan ko yan sa litang yan. Hanggang ngayon. Nung bumagsak ang negosyo ko, yan yung naging verse ko na pinanghawakan. Nung bumagsak ang negosyo ko, wala naman tumulong sa akin. Nagkulong lang ako ng bahay. Sobrang pressure, sobrang tension, sobra. Walang tumulong sa akin, kahit na sino. Pero hindi ko alam ang plano ng Diyos. Hanggang sa napunta ko sa real estate nang hindi ko naman alam kung anong gagawin ko sa real estate dahil hindi ako nakapag-aral. Nung nasa real estate na ako, pinanghawakan ko na naman yung sinabi ng Panginoon mag-usap sila ni Moises. Wala akong ginawa kundi mag-training, umattend ng mga training, umattend ng mga meeting, hanggang sa nagkaroon ako ng knowledge sa real estate. Salamat sa Panginoon. Yun, ang pag-real estate ko ang bumangon sa pagkabagsak ko. Ang Diyos na ngayon ay kinikilala ko. Ang Diyos na ngayon ay aking sinasamba. Ang siyang bumangon sa akin para magdugtong ang aking buhay at magawa ko kung ano ang plano niya. Marami pa akong dapat sabihin, marami pa akong dapat banggitin, pero kulang ang oras sa akin, kulang ang lugar para sa akin. Pero darating ang araw, masasabi ko rin lahat, kasi nakatatak na yan sa isipan ko ang nangyari sa buhay ko simula noon hanggang ngayon. Dito muna ho nagtatapos ang aking hindi ko makakalimutang nangyari sa buhay ko. Puputulin ko muna ito at ako'y may isang bagay na babanggitin sa inyo. At ito'y bibigyan natin ng kahulugan. Sabi nga sa panahon ngayon, ang panahon ngayon ay pabago-bago. Lalo na ngayon, ano ang dapat mong ihanda sa panahon na hindi mo muna maintindihan sa nangyayari sa mundo ngayon? Alin ang pinakamahalaga na magkaroon ka lagi ng panahon? Sa Diyos ba? Sa karir mo? Sa hanap buhay mo? Sa mga bagay na pinagkakaabalahan? Mga bagay yan ay naging number 1 sa buhay mo. Kung ano yung pinili mo, kung ano yung naging choice mo. Sabi nga ho sa aklat ng Hebro,
13 verse 5. Keep your lives free from the love of money and be contained with what you have, because God has said, never will leave you, never will I forsake you. Babasahin ko siya sa Tagalog. Wag kayong magmukhang pera. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan. Yan yung verse na pinanghawakan ko, yung pangako ng Diyos. Bago mangyari ang itong nangyayari sa buhay ko. Nawala na ako ng ganang maghanap buhay. Napakagaling ko sa negosyo, pero hindi ko na ginagamit. May takdang panahon yan. Parang ang gusto ng Panginoon niya, magpakilala at makilala. Alam niyo po, dati, hindi ko problema pera. Hindi ko problema kaibigan. Hindi ko problema ang mga kamag-anak. Hindi ko problema. Lahat ng bagay nasa akin na. Pero lahat ng yun naglaho. May gustong ipakita ang Diyos sa akin. Hantayin natin kung ano pa ang kasunod na plano ng Diyos sa akin. Maraming salamat sa mga nakinig, sa mga na-inspired sa patotoo ko. Totoo ito. Hindi ito gawa-gawa at hindi ito katang-isip. Nakakuha na yan, nakalagak na yan sa puso. Ngayon ko na lang inalabas yung iba. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng ating Diyos. Tayong lahat, lalo na ang nakinig ng aking video at nanood. God bless you all. Thank you.